Ang lakas ng sobrang lakas ng bagyo. Lakas ng hangin. Nagbuwala na yung ibang mga puno dito. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ayan po, naglaglagan yung mga mangga namin. At sayang. Sobrang lakas pa rin po ng hangin sa amin. Hindi po kami nakatulog mga amigo. Kasi sobrang lakas. Yung hangin, umiihip. Okay naman kami dito. Ayan, kauban. Kaya yung mga ayan, matinding linisan to. Alas 10 start yan. Nag-start yung hangin. Tapos hindi naman siya malakas ang ulan eh. Pero yung yung hangin ang malakas po. Alas 12 sobrang lakas. Gumaganon-ganon yung mga yero-yero sa amin. Daming lilinisan. Ayun ako. Mamaya iikot kami. Tignan ko yung sitwasyon. Sobrang lakas na eh. Iba yung hangin po mga amigo. Kaya akala ko magtatauban yung mga yung mga halaman sa kabila eh. Wala kami sa tulog. Kasi nung alas 2, tapos wala akong kuryente. Tapos ang alas 2, wala na rin signal. Nandun ngayon ng resort. Grabe yung kauban yung mga payo. No. Kailangan na. Nice na. Ay. Yan yung ginawa ng bagyo. Ang dumi. Tinding linisan ngayon to. Pati nga po mga amigo ba lang natakot ako sabi yung mga aso, yung mga yero nagkakalampagang ganun. Tapos wala na ng signal. Alas 2 madaling araw, grabe yung ihip ng hangin. Tapos yung ulan hindi masyado, pero yung hangin na malakas. Tapos kasi malapit sa amin dito yung mata ng bagyo sa may papunta sa may Talavera. Napakalakas. Ngayon wala pang lubay. Lakas ng hangin pa rin. Bumaha dito sa may resort. Sa may lupa ng kapatid ko. Tingnan nyo ba mga amigo yung lilinisan namin mamaya. Sobrang dumi. Grabe ang lakas pa rin ng hangin mga amigo.
Mamaya la. Matutulog ako, matutulog mamaya. Abe, hindi kami makatulog alas 2 madaling araw eh. Ang hangin eh, mahampas. Tapos ayan, sira yung mga tintahin ni Princess oh. Sayang yung mga papaya at saka saging niya. Naalala ko yung sasakyan kagabi. Buti hindi naman natanggal. Matinding linisan ngayon dito. Puyat ang lahat. Si Chuchen maganda ang tulog, dire-diretso, natatakot. Iba yung hangin kagabi. Tapos sila Barbin yung yerdo nila nakaano sa puno, nakatali. Kaya alas 10 na, alas 11 na ng gabi. Mag-alas 11 na, kachat ko sila Marvin. Tapos kinamusta ko rin yung mga taga Batangas. Okay naman doon sila, malakas yung hangin doon tsaka yung nakapagtrabaho kami dito sa bahay tsaka sa resort at tapusin namin, matutulog ako. Wala pa akong tulog. Ayun ako. So nakapagsopas na po ba ang lahat mga amigo? Ano po muli ka namin pupurada? Sosopas tayo. Pag kami bagyo, pag sa Amerika, pag mga Amerikano sabihin let's evacuate. Pagtapos sa mga Pilipino, anak mo ulit kayo evaporada, magsusopas tayo. Kanya kapag ka merong kaya pag may bagyo. So mo naman ang ayan po mga amigo, malakas pa rin po yung hangin dito sa amin sa Nueva Ecija. Pero ayan, at wala namang masyadong nabaha, pero hindi ko alam sa ibang part, di naman ako nakakapanood ng mahina po yung signal. Tapos pagka sa labas ka, tsaka lang meron, pero sa loob ng bahay po walang signal. Hindi walang internet sa loob ng bahay kahit data. So pag sa labas tsaka lang nagkakaroon. Medyo masakit ang ulo ko ngayon kasi wala po konting talagang tulog. Nagbabantay kasi kami dahil kasi kagabi itong opisina na to ay humahampas-hampas yung yero, hindi kami makatulog mabuti kasi sobrang ingay. Tapos yung hangin, bukod sa umiihip siyang ganyan, hihina lalakas. Ayun, tapos nakatulog ako ng mga ilang oras lang, siguro mga 1 oras, 2 oras. Kaya sabi ko dito muna ako sa sasakyan. Sila po andoon, nakapaglinis na rin kami. At nakapagluto na. Siguro magpapahinga ka lang kami ngayong maghapon. At then kinamusta ko yung mga nasa site natin. Okay naman sila, malakas din daw yung hangin tsaka yung ulan. Pero dito sa minsan may base sa lugar namin wala masyadong ulan. Hangin talaga ang sobrang lakas. Kaya naku po, mag-ingat po ang lahat. At hindi po biro yung bagyo na to, na siguro baka mamaya ala na rin to. Isipin nyo, buong Pilipinas po sakop yung yung bagyo. O ayan po, ito yung hampas ng hampas kagabi pa. Opisina to na na parang gawaan ng mga rides. Hampas ng hampas ang sobrang lakas. Tapos bukas na lang kayo maglilinis sa resort kasi hindi na pagod pa at puyat. Hindi pagod, puyat po mga amigo kami lahat. Tapos si Chuchen buti nakatulog si Chuchen. Pero ito yung isa sa malakas na bagyo na na-experience namin dito sa Nueva Ecija. Ay nako. Kaya po hindi ko alam kung ano sitwasyon ng bawat isa. Hindi ko alam yung sitwasyon doon sa ibang mga lugar natin. Pero mula kahapon ang nakita ko sa may Cagayan, sa may Isabela. So I think sa Tita Joyce sa Isabela sila yun. Sana okay naman sila yung pamilya niya doon. Ay nako, walang tigil ang lakas ng hangin dito. Buti nga po yung ulan hindi na po wala. Kagabi may ulan siya pero hindi ganoon kalakas.
Ay nako, kaya paghandaan natin yung mga ganitong klaseng kalamidad. At nagwo-worry ako sa mga kaibigan ko na sa may lugar na, kasi di ba sa Cebu nagkaroon din ng ano doon ng matinding pagbaha. May mga kaibigan ako doon. So hanggang ngayon yung iba hindi ko nako-contact, mga amigo. So yon po mga kababayan ko, mag-ingat po ang lahat at nawa po maging ligtas at ang lahat. Kanina umikot kami ni Kuya Belgian, maayos naman po kami dito sa lugar namin. At yung ibang mga pananim sira-sira, pero yung mga tumana pa mga taniman ng gulay, pero sa lugar naman namin dito okay naman po mga amigo. So ayan po mga kababayan ko, ito salamat naman sa Diyos at ligtas po kami. Yung pagiging ligtas namin ay malaking pasasalamat na po sa ating Panginoon, dahil iningatan niya po kami sa magdamag. At salamat naman at yung mga tao sa site natin maayos naman ang kalagayan. So yun lang po ang ating update sa bagyo na to. At nawa po maging okay na po ang lahat, mag back to normal, magkaroon na po ng kuryente. At napakahirap po pag walang kuryente sa bahay, lalo na sa ganyan, kahit sabihin nyo mahangin, medyo sa loob po ng bahay mainit po at saka malamok. So thank you so much po mga kababayan ko, at God bless po. Nawa po maging okay at maging ligtas ang lahat sa atin.